Mananagot ang mga sangkot. Yan ang siniguro ng palasyo sa mga nawawalang sabongero. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Justice na tutukan ang kaso. Ipagpatuloy po ang pag-iimbestiga ng malalimang pag-iimbestiga para malaman kung sino ba talaga ang sangkot dito at mapanagot ang dapat mapanagot. 34 na sabongero ang nawawala, tinukot, pinatay at inilibing umano ang mga biktima sa Taal Lake. Sinasabing malaki at maimpluwensya ang mastermind sa krimen. Kaya puspusan ang Justice Department sa paghahanap ng mga saksi at ebidensya. Walang puwang sa administrasyon ang mga kawani ng gobyerno na tatamad-tamad. Kaya pinaigting ang police visibility para mabawasan ang krimen. Patunay ang pagkakadakip sa isang snatcher ng cellphone sa loob lamang ng 3 minuto. Sinibak naman sa pwesto ang isang chief of police sa Rizal dahil sa mabagal na aksyon sa isang kaso ng pagnanakaw. Pinauwi lang umano ng pulis ang biktima matapos i-report ang insidente. Nagbunga ang quick response time ayon sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. Walang puwang ang tamad at pabagal-bagal na kilos sa hanay ng kapulisan. Pinasisiguro ng palasyo na gawing prioridad ang paghahatid ng serbisyo publiko. Kaugnay ito ng pagkakatanggal sa ilang opisyal ng Makati Fire Station. Nakaharang kasi ang kanilang pribadong sasakyan sa fire truck bay ng istasyon. Posibleng makaantala yan kapag rumesponde ang mga bumbero sa sunog. Alinsunod ito sa utos ng Pangulo na pagandahin pa ang performance ng lahat ng opisina ng gobyerno sa buong bansa. Bawal ang patulog-tulog sa serbisyo. Para masiguro ang pagtugon sa mga sakuna at emergency, inanunsyo ng Malacanang na itinalaga ni Pangulong Marcos bilang officer in charge ng Office of Civil Defense si Assistant Secretary Bernardo Alejandro IV. Kasunod ito ng appointment ni dating OCD Chief Ariel Nepomuceno bilang Commissioner ng Bureau of Customs. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Yan po ang report ni Gab Villegas.